Good morning, my brothers and sisters. December 28, 2025. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Lord, be present. Make my heart a listening heart. In Jesus' name I pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Isa sa mga comments sa ating mga ginagawang video ay masyado raw akong seryoso. O sige, sa araw na ito, meron akong joke, no? Use Colossian in a sentence. Yung pinto na yan, open yan, hindi Colossian. Okay. So, feast pala ng Holy Family ngayon, no? Ngayong araw na to. At magpo-focus tayo sa relationship, no? So, umpisa natin, no? Buksan ninyo yung mga Bible ninyo sa Colossians 3, no? Sa verse 1 ng Colossians 3 ay, if then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God, no? So, seek to the heavenly. Gusto ko rin ng responsorial psalm sa araw na to. Blessed are those who fear the Lord and walk in His ways. Sa Psalm 128 naman yun, no? Sa New American Bible Translation ay, happy are those who fear the Lord and walk in His ways. So, i-continue natin sa Colossians. Sa verse 12 and 14, dito tayo magpo-focus, no? Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassion, kindness, lowliness, meekness, and patience, bearing one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And over all, this put on love, which binds everything together in perfect harmony. So, napakaganda. Ang nangyayaman, no, ng mga reading sa araw na to, sa Book of Sirach, focus sa paggalang sa magulang, pagrespeto sa mga anak, no? So, focus tayo dito ngayon. Sa ating marriage deepening retreat sa Light of Jesus Community ay napakaganda ng image na pinapahayag natin sa ating retreat, no? Yung bang pagkatapos ng kasal, no? So, ang relationship ay hindi lamang sa dalawa, no? Kundi sa tatlo. Ang image natin ay isang triangle, no? So, ang sinasabi natin doon sa ating seminar doon ay the more we are closer to God, the more we are close to one another. So, yung triangle ay lumiliit siya, no? So, yung mga angles na yun ay the more you closer to one another, the more you are closer to the Lord, no? So, napakagandang image noon. At ang isa pa na natutuwa natin, no? Yung outdo each other, no? Ito yung focus dito sa Colossians, no? Outdo each other in showing love, no? Isang example ko dito yung halimbawa, may maraming pinggan na uugasan, no? Sino ang unang gagalaw? At saka halimbawa sa isang tahanan, yung parang manonotice mo, no, merong disorder, no, merong halimbawa, may nakita kang alikabok, no? Sino ang unang gagalaw noon, no? Sino ang unang magpapakita ng pagmamahal, no? Yung inihingi sa atin, no, dito sa ating pagninilay ngayon ay radical love, no? Radical love. Naisip ko tuloy yung kay Mother Teresa, no? Doon sa Kolkata, halimbawa, pupunta ka doon, no? Yung radical show of love, no? Yung presensya ng Panginoon kahit sa mga desperado pang lugar, no? Kagaya ng slum sa Kolkata, ay makikita natin yung expression ng radical love, ay makikita natin ang presensya ng Diyos ay magiging heavenly, no? Yung yung lugar na yon.
bakit ang mga Pilipino, no, kahit na naghihirap ay napakasaya, no? Nandun palagi yung joy sa kanilang mga puso, no? I'm not talking about happiness, kundi yung joy na nasa kanilang mga puso. Makikita mo, no, kahit na naghihirap, ay nandun pa rin yung kanilang pagtulong, no? Yung generosity nila, no? Kahit sila kapos ay nandun pa rin, no? So makikita mo yung presensya ng Panginoon, no, sa kanilang pagmamahal. At inihingi sa atin, sa ating relasyon sa pamilya, no? Sabi ko doon sa wala nating pag-uusap na yung purpose ng marriage ay para maging banal ang bawat isa. Pabanalin ang bawat isa at para makabuo tayo ng isang banal na pamilya at mga banal na mga anak. So ito yung extension natin, no, sa darating na henerasyon. Kung halimbawa ay mabuo natin ang ating pamilya into holiness, ay extension natin ito. Dahil sinasabi natin minsan, hindi ko nakita ito sa aking mga magulang, no? So, pwedeng magsimula ngayon sa iyo, kapatid, no? Pwede mong pagyamanin ang relasyon mo sa iyong pamilya para ang extension o yung legacy mo na may iiwan ay isang banal at ang susunod pang henerasyon na may inherit ito, no? So, ito yung pag-asa, ito yung hope na tinatanong natin na sa kingdom ng Panginoon ang pagmamahal ang nag-ahari. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.